COVID-19 Watch Weekend. Review ng mga kaganapan sa nakaraang linggo, mga kwento ng paglilingkod at kabayanihan, mga paraan kung paano makakatulong. COVID-19 Watch Weekend. Magandang araw kaagapay, ito pong muli si Heidi Bernardo Sampang at welcome ka sa isa na namang edisyon ng ating COVID-19 Watch Weekend. Ihahatid po namin sa inyo ang ilang mga balitang may kinalaman pa rin sa COVID-19 na naganap po nitong nagdaang linggo at makakasama rin natin later on ang napiling frontliner of the week ni Joy Kawayan Combatier na isang anesthesiologist sa South Cotabato. Maririnig din po natin ang isang pagbubulay sa Biblia mula po sa Pangulo ng FEBC Philippines tungkol sa epekto ng pandemya sa edukasyon sa Pilipinas. COVID-19 Watch. Bumababa na ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Batay sa tala ng University of the Philippines Octa Research Team, lumalabas na nasa 2,500 na lamang ang mga bagong kaso ng virus na naitatala sa isang araw. Batay na rin sa daily reports ng COVID-19 cases sa bansa mula noong August 25 hanggang October 5. Mas mababa ito kumpara sa halos 4,000 mga bagong COVID-19 cases na naitatala noong huling linggo ng Agosto. Dagdag pa ng UP Octa Research Team, bumaba na rin sa 1,000 ang mga bagong kaso ng COVID-19 na naitatala sa National Capital Region na epicenter ng naturang virus sa bansa. Nabawasan na rin anila ang positivity rate sa NCR kung saan nasa 8% na ito mula sa 14% na naitala noong katapusan ng Agosto. Gayunman, mas mataas pa rin anila ito sa 5% na ideal rate ng World Health Organization. Kasabay nito ay pinayuhan naman ng grupo ang gobyerno na panatilihin ang istriktong pagpapatupad ng minimum health standards sa bansa upang mas mapababa pa ang insidente ng pagkahawa sa COVID-19. Naghahanda na ang Department of Health para sa Solidarity Trials for Vaccines ng World Health Organization na inaasahang magsisimula sa katapusan ng buwan. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, isinasapinal na lamang ang mga preparatory activities para matiyak na handa na sila sakaling magbigay ng go signal ang WHO na simulan ang clinical trials. Bukod sa Vaccine Experts Panel ng bansa, sinabi ni Vergere na bumuo na rin ang pamahalaan ng Data Safety Monitoring Committee. Dagdag pa ni Yusek Vergere, ang Health Promotion Bureau ng DOH ay naghahanda na rin para magsagawa ng public engagement hinggil sa inisyatibong ito. Sa iba pang balita, nakitaan ng promising turnout ang 6 na buwang experimentation sa compounds ng virgin coconut oil o VCO para sa COVID-19. Ang experiment ay pinangunahan ng Department of Science and Technology, Philippine Council for Health Research and Development o DOST, PCHRD. Lumalabas na 60 hanggang 90% na bumaba ang coronavirus count sa low viral load. Nadiskubre rin ng mga eksperto na ang compounds ng VCO ay nakatutulong para sa cell survival. Ayon kay Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña, kailangan pa ring magsagawa ng karagdagang experiments para malaman kung ang higher concentration ng mga nasabing compounds ay mapapabawas ang replication rate ng virus. Para naman kay Dr. Jaime Montoya, Executive Director ng DOST PCHRD, lumalabas sa mga eksperimento na hindi lamang kayang patayin ng VCO ang virus, ngunit gumagawa ito ng mekanismo para mapalakas ang immune response laban sa COVID-19. Susunod naman sa COVID-19 Watch Weekend, narito po ang ating frontliner of the week. Ipapakilala siya ni Joy Kawayan Combatier. Siya po ay si Dr. Donna May Ligo, isang anesthesiologist at isa rin siyang volunteer sa South Cotabato COVID-19 Center. Isa si Dr. Donna May Ligo sa iilan lamang na practicing anesthesiologist sa South Cotabato. Trabaho nila ang pagbibigay ng anesthesia care para sa mga pasyenteng isa sa ilalim sa surgery upang ito'y maging ligtas at komportable hindi lamang para sa mga pasyente kundi maging sa mga surgeon.
Sila rin ang tinatawag kung kailangang i-intubate ang mga pasyenteng nasa critical na kondisyon. Ibinahagi ni Dr. Ligo ang kanyang karanasan bilang isang frontliner at COVID-19 volunteer. I am one of the volunteers po ng South Cotabato COVID Warriors. In short, tawag namin sa group is COVID Warriors. So we are taking care of COVID-19 patients talaga, yung mga confirmed cases na. And I have also intubated a patient na merong COVID-19. Well, of course, natural lang na merong kaba. You are anxious kasi when I go out to answer calls, pagbalik ko ng bahay, I am not sure if I'm COVID-free or not. So yung anxiety mo is nakafocus lang dun sa how do you protect your family from you? How do I protect my family from me? So mentally and emotionally challenging. In fact, at the moment, I am isolated from my family. I live alone. I live separately from them because it's my way of protecting them. Although I see them naman from a distance, pero talagang walang physical contact. Maraming naituro sa atin ang pandemyang ito. Kailangan lamang nating tingnan ang positibong dulot ng krisis na ating kinakaharap. Itong pandemic na ito, it has revealed a lot talaga where we are lacking in terms of healthcare, mga discipline, infection control, prevention, ganon. Now, because of this pandemic, medyo nag-level up tayo in our approaches. We tried to improve and somehow, although hindi pa rin siya perfect, we see progress naman. So that's a good thing. We learned the value of simplicity, hindi ba? We were able to realize na our focus should not be primarily on our jobs, on earning money. Na-realign yung focus and priorities natin to family, to health. So I take that as a good thing. Tapos yung pinaka-heartwarming sa nakita ko, it was the bayanihan spirit. Yung people from private sectors helping the frontliners, singing songs for them. Tapos they send food, nag-donation drive sila. So heartwarming yun. Ibinahagi rin ni Dr. Ligo ang kanyang mga realization sa gitna ng kinakaharap na pandemya, partikular ang mga bagay na dati ay hindi natin gaanong pinahahalagahan. Iba itong si pandemic, parang it attacks you on all sides. Lahat ng aspect ng life mo talaga na-apektuhan. Well, it made me realize, dati kasi ito, cliche lang, yung naririnig mo every now and then, but then you don't get to realize it, that life is short. It can be taken away from you in an instant na walang kalaban-laban. So, take care of your health. You eat healthy, drink plenty, and sleep well. Yun talaga. Parang, these are also one of the things na na-appreciate ko this pandemic. Itong basic talaga na kailangan ng katawan natin. Ngayon lang nangyari sa akin to. Before pandemic, I didn't care what I eat, if I slept enough, Tapos of course, kahit na ito na yung situation natin, we have to enjoy life. Count our blessings, start maybe by being thankful na we are still alive up to this time. Sa huli, may mensahe si Dr. Donna May Ligo sa mga kapwa frontliner na patuloy na nagsasakripisyo upang mapagtagumpayan ang laban na ito. For my fellow frontliners, I know na most of you are already tired and exhausted, depressed, and even burned out. I feel you, I feel your sentiments, pero allow me to speak in the words of Mr. Isaiah Paulo Lee. Nakita ko lang siya sa Facebook, pero it really struck me. Mr. Lee was a graduate from UP Diliman class 2016, summa cum laude, BS Molecular Biology and Biotechnology. This was a part of his graduation speech. Fellow frontliners, please hear me. Do it well when it matters. Do it well even when it doesn't. And do it for the people. Do it for the people even if you don't like the people. Do it for the marginalized even when they do not appreciate it. Do it for the privileged even when they cause traffic. Do it for the people because it's not about the gratitude or the credit.
or the reward, but about the people and the work. That is honor and excellence. So for my fellow frontliners, we can do this. Medyo malayo-layo pa yung ating journey, but I am sure that there is an end to this. So let's just keep walking in faith and look forward to that day of victory. Let's hang on and take care of each other. And let's not forget to always pray for strength and wisdom because we heal as one. Again, shout out po sa lahat ng frontliners ng South Cotabato. I salute you for your service and I'm sure that God is proud of you. Maraming salamat sa mga minamahal naming frontliners. Saludo po kami sa inyong ginagawa para sa bayan. Higit sa lahat, nagpapaalala ang unang Korinto 10:31 na anuman ang ating ginagawa, gawin natin ito para sa ikararangal ng Diyos. Para sa COVID-19 Watch Weekend, ako po si Joy Kawayan, Combatier. Salamat, Joy! Susunod po sa ating COVID-19 Watch Weekend, kinausap ni Efren Palyurina ang isang trained counselor tungkol sa depression. Dagdagan ang ating kaalaman at gamitin para sa tamang pag-alalay sa mga dumaranas nito sa panahon ng pandemya. Magandang araw po mga kaibigan. At ako po si Efren Palyurina. Ito po ang pag-uusap namin ni Glo Veruasa, isang counselor. Ano yung mga pwedeng gawin ng isang pamilya para ma-prevent yun? Hindi na mapunta sa ganon ang isang miyembro, kabataan man or elderly. So for example nga, sa isang family, maging aware kung ano itong tinatawag na depression. Ano ba ito? Bakit pa nagkakagan? So parang i-disseminate mo or sasabihin mo information. Kagaya ng ginagawa nyo ngayon, this is really very helpful. Lalo na po dun sa mga makikinig na ganito pala itong tungkol sa depression. So una po, tulungan natin sila, turuan natin na kung may mga kakilala tayo na nagsasabing, ako ba'y nadidepress? O ano yung mga sinabi ko na pwede mong tingnan? Feelings, behavior, yung pag-iisip, at saka yung physical health. Pwede pong tingnan yung 4 na yun. Ikalawa, encourage social support. Okay. Very important po yan. Talagang palagay ko po kaya dito sa mga neighborhood namin na hindi naman po talaga sila mayayaman. Pero so far, wala pong nagsusuicide dito. Okay. Support pa rin, social support. Siguro, isa yung tulungan po yung mga tao na tumulong din sa iba. Mag-reach out, kumbaga. Napakaganda po yan. Kasi pagka nagre-reach out tayo, nakakalimutan natin yung minsan ating sariling dinadala. Lalo na pagka yung nakakaiyak pag meron kang makikita po sa Facebook or sa TV na mahirap, na tumutulong din sa kapwa mahirap. Parang nakaka-lift up ng spirit. So, palagay ko yung ikaw ay mag-i-involve sa buhay ng iba, whatever help you can give, malaki pong factor yon na makakatulong, makakaiwas. At ikatlo po, yung talagang halimbawa, may napapansin ka na lalo na sa mga bata, talagang kausapin. Kausapin po talaga yon. Kasi ano naman po yan lalo na po yung mga teenagers, they will talk kung kailangan nilang, kung merong alam nilang makikinig at yung somebody na matatrustan o mapagkakatiwalaan. Kasi sabi nga po, yun daw pong the foundation of emotional health. Ito po ay hindi po akin. Kinote ko lang din po. The foundation of emotional health is good relationships. Okay. So, ang ganda nun. Kaya paulit-ulit ko pong sinasabi yung support, yung good relationship, yan ang foundation para magkaroon ng emotional health. Mm-hmm. Isa pa po, kuya. Okay. Tulungan natin yung mga kabataan ngayon kahit na po sila ay nag-o-online sa mga physical activities. Yung pong exercise, tsaka good diet, hindi puro chichirya. Malaki pong factors din ang diet. At saka po din yung sinasabi na tulungan sila na complete ang sleep. Hindi yung napupuyat sa kalalaro. Ano po rin yan, nakakakos din po yan ng depression. So yun po. Pero meron din po tayong hindi dapat gawin. Yan. Pag alam natin na
nag-go through na itong taong ito ng mga symptoms. So ang isa po dyan ay hindi natin po dapat spiritualize. Yan, very important po yan. So tayo pong mga Kristiyano, mahilig po tayong magbigay ng tinatawag nating quick advice. Pero dito po sa isang research, babasahin ko na lang po meron daw po dapat na hindi sabihin. Ang isa po is, magdasal ka lang mabuti. Or probably mag-quiet time ka lang, mag-spend time ka, ganun. Hindi daw po dapat yun sabihin, lalo na sa nag-go through na ng depression. Mas maganda para marinig po yung kasama mo ako sa pagdadasal. Kita, nililift up kita sa Panginoon na pagalingin ka, ganun. Kaysa yung sasabihan mo na magdasal ka lang. Tapos ang isa rin po is, kung ikaw ay may eternal life na, walang reason para ikaw ay magkaroon ng depression. Hindi po totoo yun. Kahit po sino, kahit yung pong mga bata na nalaman ko na nagganon, nag-commit ng suicide, mga believers po sila. Po ang depression, wala po siyang inire-respect na tao. At ang depression nga po pala, kahit sa infant meron, kahit sa childhood meron, adolescents rampant, sa midlife meron, at saka po sa elderly meron din po. Wow. Women lang, mas prone kami dahil po dun sa aming mga hormones. Kaya may tinatawag po na pagkapanganak may postpartum. Yun. Anyway, so ang isa din daw po nating hindi dapat sabihin is hindi pagiging magandang witness pag ikaw ay depressed. Yun po. Kasi nga, wala sila pong control eh. Yung mga depressed, mahirap talaga. So, wag po nating sasabihin yun na hindi good testimony yan na nadidepress ka. Kasi normal naman po ang malungkot, normal din. Meron talaga pong depression, kaya lang yung bawat, halimbawa, loss. Meron po yung certain depression, kaya lang short lang. Parang seasonal, meron tinatawag na seasonal depression. So pagka po sa US, pagka winter po maraming nade-depress, ang tawag po dyan, seasonal. Okay. Pagka naman nakaraos na doon, halimbawa yung loss, pag nakaget over na doon, okay na. Kasi part po talaga yun ng grieving. Depression is a part of grieving. So isa pa po is, magpa-cast out ka lang ng demon, magpa-counseling ka lang, tapos move on ka na. Ganun po. Hindi raw po dapat ganun. Kasi nga, hindi ganun kadali. At saka holistic nga po yun eh. Hindi pwedeng spiritual lang, hindi pwedeng counseling lang. Baka kailangan talaga ng medications. So, yun po yung isa, po. Kasi maganda po itong pag-aralan. Sabi rito, kailangan mo lang ng maraming tao sa paligid mo. Hindi po dapat din ganun. Kasi pwede ka maraming tao sa paligid mo, pero hindi naman sila supportive sa'yo. Di po ba? So, talagang yung sinasabi ko lagi, yung supportive, yung sa Tagalog po, aalalayan ka talaga. So, ang isa pa rin po hindi dapat naman nating sabihin, lalo na mga Kristiyano, di ba dapat marami kang ipagpasalamat? Be more grateful. So, mali rin po yun. Kasi hindi po pwede pong ganun. Dahil nga, pagka nadidepress ka, mahirap gawin yon at nakaka-guilty pa pag hindi mo magawa. Nang dagdagan. Pagdagdagan. Tapos yun din pong mga cliches daw natin na let go and let God. Tapos yung God helps those who help themselves. At saka yun din po minsan, lalo na pag-depress, wag natin agad, kasi ganito po yun, di ba? Tayo talaga common sa atin yung na lahat naman ng bagay na nangyayari may dahilan. Totoo naman po yun. Pero minsan, untimely. Grieve ang tao or pagka yung nadidepress, hindi mo pwedeng sabihin yun. Sabi nga po ni Chuck Swindoll, isa yan sa gusto ko, sabi niya is, do not give a sermon to a hurting person. Ang kailangan ng mga yan is alalay, patience, understanding. Yun yung hindi natin dapat na mga sinasabi sa mga nakakaranas ng depression. Tapos, isa pa din po is, yung pinapayuhan natin, tumigil ka na dyan. Ano lang yan? Ganito lang, kulang ka lang sa ganito. Mali rin daw po yun.
At saka huwag tayo agad magko-conclude, kaya ka nadidepress kasi ganito. Hindi raw po pwedeng magbigay ng ganung conclusion. Pa nga po ang dahilan. Napaka-practical niyan kasi ang mga Pilipino ay gusto ng positive lagi ang takbo ng usapan. So gustong-gustong nagbabato ng solusyon. Opo, totoo po yun. Ngayon, ito as a counselor po, importante po ito. Kapag ka po nase-sense natin, kahit po hindi counselor, tayo din, na halimbawa meron tayo, mga bata, may nagsasabi sa kanya na, alam mo, gusto ko nang mamatay, magpapakamatay na ako. Dapat daw po yun, hindi talaga yun baliwalain. Dapat yun i-draw out mo, anong reason, ang sinasabi. At ang importante po, i-alert ang parents or guardians agad. Kasi importante po yun na malaman nila para po, halimbawa, alisin sa bagay-bagay na pwedeng gamitin nung tao nagsasabi ng ganun. Kasi hindi naman yan lalabas sa bibig kung hindi iniisip. Ang isa pa po ay listen without judgment. Okay. Very important yun. Huwag kang mag-judge habang ikaw ay nakikinig. Kasi kawawa yung iyong pinakikinggan. Hindi siya matutulungan. So far yun po ang mga practical lang po na pwede gawain. At pwede naman gawin kasi magkakasama na nga kayo sa bahay o magkakabarkada kayo. So normal lang yun na nag-uusap. Ang kailangan lang ay sensitivity doon sa mga bagay na alam mo na pagka binitawan mo lang baka ibang effect. Wag mo nang sabihin na baka wrong timing. Katulad ng sinabi mo. Nakakalungkot na itong bagay na ito ay sabi mo nga, it is very real and yet marami ang hindi nakakaalam na meron pala tayong pwedeng magawa para ma-prevent siya. So that means na pagka nakarinig tayo ng isang sitwasyon na humantong sa extreme consequences, ibig sabihin hindi tayo napansin, hindi natin nabasa yung mga signs o kaya talagang in-ignore lang natin kahit napansin natin. Saka yun po siguro din yung mga bata, tulungan natin silang mag-handle ng losses, saka ng frustrations. Kasi po, lalo na po sa mga parents na ang gusto lagi, number 1 yung anak. Kawawa po sila pagka nakaranas ng failure. Yung too much expectation nga po ng parents minsan, it can lead to the depression of the children. Okay. Thank you sa insights. Thank you sa information na malinaw na na-share natin sa ating listeners at viewers. At sana nga magpatuloy ang pagdami ng awareness at makapagtulong-tulungan tayo. Kaagapay, patuloy po ang aming pagtanggap ng anumang suportang pinansyal na nais mong iparating para sa gawain ng FEBC Philippines. Pumunta lamang sa webpage na donatenow.febc.ph. donatenow.febc.ph or tumawag sa 0947-333-5605. 0947-333-5605 or i-dial po ang ating landline number na 8650-0855. 8650-0855 para po sa mga detalye kung paanong magpapadala ng inyong tulong pinansyal para sa FEBC Ministry. At yun din po pwede po tayong mag-donate sa pamamagitan ng GCash. Nagsimula na nga po nitong linggo ang ating blended learning system sa mga pampublikong paaralan. Dahil po mahalaga sa pamilyang Pilipino ang edukasyon, kinakaya ng mga guro at ng mga magulang ang dagdag trabaho at sakripisyong dulot nito. Ano po kaya ang pananaw dito ng salita ng Diyos? Aralin po natin at pag-isipan kasama ang Pangulo ng FEBC Philippines, Dan Andrew Cura. Isa sa mga pinakamabigat na pagbabagong idinulot ng COVID-19 situation ay ang larangan ng edukasyon.
Ipinatupad ng Department of Education ang kanilang Learning Continuity Plan sa gitna ng mahigpit na public health protocols. Hindi naman bago ang sistema ng blended learning, ngunit lumalabas na hindi sapat ang iilang buwan lamang para sa pagpaplano, pagsasanay at paglalatag ng kinakailangang suporta. Basta edukasyon ang pinag-uusapan, walang hindi kakayanin ang pamilyang Pilipino. Ngunit may dulot na bagong sakripisyo para sa mga magulang, mag-aaral at mga guro ang bagong sistema ng pag-aaral sa panahon ng pandemya. Sa kabila nito, sulit ang lahat ng paghihirap para sa isang bagay na pinahahalagahan ng malaki ng Biblia. Sabi sa Kawikaan 4, talatang 13, hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan, iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Kaakibat nito ang bahagi ng tao sa pagkatuto, ang kanyang determinasyon at pagsisipag. Wika ng Proverbs 1:5, sa pamamagitan nito, lalong tatalino ang matalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Magagamit ng Diyos ang bawat mag-aaral na siyang nagla-learn from home ngayon sa kanilang mga tahanan. Inihanda ng Diyos si Moises sa pamamagitan ng tamang edukasyon. Ganito ang pagkalarawan sa kanya ni Stephen sa harap ng Sanhedrin sa Jerusalem. Tinuruan si Moises ng lahat ng karunungan ng Ehipto at naging dakila sa salita at sa gawa. Mga Gawa, Kabanatang 7, talatang 22. Kulang sa kumpiyansa sa sarili si Moises, ngunit matibay ang pundasyon ng kanyang pag-aaral na siyang ginamit ng Diyos para iahon ang mga Israelita mula sa pagkabihag sa Ehipto. Ginamit din ng Diyos ang kakayanan at mataas na pinag-aralan at kakayanan ni Daniel at ng mga kaibigan niya upang mapaghandaan si Haring Nebuchadnezzar sa Babylonia. Ang sabi sa Daniel, Kabanatang 1, talatang 17, binigyan ng Diyos ang 4 na kabataan ng kaalaman at kakayahan sa panitikan at agham. Bukod dito, binigyan pa si Daniel ng kakayahang umunawa at magpaliwanag ng lahat ng uri ng pangitain at panaginip. Sa kabilang banda, may babala ang Biblia sakaling malingat tayo at maiba ang ating tingin sa edukasyon. Anak ko, mag-ingat ka sa mga bagay na wala rito. Hindi matitigil ang paggawa ng iba't ibang aklat at ang labis na pag-aaral ay pahirap sa katawan. Mangangaral, Kabanatang 12, talatang 12. Bahagi ng pagiging magulang ang pagiging unang guro ng mga anak, lalo na sa panahong ito na bumabalik sa tahanan ng pag-aaral. Ipapasa ng mga magulang ang lahat ng katuruan at kaalaman sa mga anak, na siya namang ipapasa naman ng mga anak sa kanila ring mga anak, hanggang sa susunod na mga henerasyon. Parangalan natin at pasalamatan natin ang mga essential workers na ito, ang mga guro, ang mga umaalalay sa kanila, ang mga magulang na gumagabay sa mga mag-aaral sa kanilang tahanan. Idalangin natin sila sa mga bagong hamon dulot ng sitwasyon ngayon. Mahinang internet, kawalan ng harapang interaksyon sa mga mag-aaral, kakulangan sa kagamitan at pagsanay sa tamang paggamit ng mga ito. Diringgin ng Panginoon ang kanilang mga hinaing tulad ng sambit ng salmista. Mga kababayan, sa lahat ng oras magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang inyong pasanin, ngayoy dinaranas. Siya ang kublihang may dulot na lunas. Awit 62, talatang 8. Ang bunga ng kanilang pagpapagal ay isang henerasyon ng mga nagmamahal sa karunungan na ang puso ay handang maglingkod sa Diyos at sa kapwa. Isang henerasyong nauunawaan na ang takot sa Diyos ay simula ng tunay na karunungan. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na paggabay at patnubay sa aming lahat. Unang-una na, Panginoon, itinataas namin ang mga magulang na bigyan niyo sila ng dagdag na pasensya, Panginoon, sa kanilang pagtuturo sa bahay at sa kanilang pag-angkop ng mga pagbabagong ito. Pangalawa, Panginoon, pinapanalangin namin ang mga guro na siyang bigyan mo ng karagdagang karunungan sa kanilang pamamahala ng pagtuturo ng mga bata sa gitna ng teknolohiya at ng mga problemang kaakibat nito.
At pangatlo, pinapanalangin namin Panginoon ang mga kabataan na siyang tumatanggap ng pangangaral, na kanilang saluhin at isapuso at isaisip ang lahat ng kanilang matututunan sa mga kapanahunan ngayon. Sa lahat ng ito, Panginoon, nagpapasalamat kami sa ngalan ni Jesus. Amen. At dito po nagtatapos ang ating COVID-19 Watch Weekend para sa linggong ito. Mag-ingat ka, kaagapay 10 ng iyong mga mahal sa buhay. Hanggang sa susunod na Sabado, sana po ay magkarinigan tayong muli. Sa pangalan po ng ating buong pangkat, ito po si Heidi Bernardo Sampang nagpapaalala, basta't laging handa at sama-sama sa kanyang lakas, kaya natin to. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga balita at impormasyon o katanungan tungkol sa pag-aaral na inyong napakinggan, mag-message sa Facebook page ng FEBC Radio o tumawag sa 8654-1234. Ang COVID Watch Weekend ay naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines at sa mobile app na FEBC PH Stream.